Mayo 10, 1976. Ang 47 taong gulang na si Yasuko Namba ay walang ideya na ang pagtupad niya sa kanyang pinakamalaking pangarap ay mauuwi sa pagkawala ng lahat sa kanya. Isipin mo ito, katatapos mong sakupin ang pinakamataas na bundok sa mundo. Nakatayo ka sa tuktok ng Everest, nakataas ang Meiji braso sa tagumpay, alam mong gumawa ka ng kasaysayan. Pagkalipas ng ilang oras, nagiging bangungot na lahat. Nahulog ka sa niebe, di makagalaw. Pinapanood ang MJ dumaraan. Halos hindi ka na makahinga, halos hindi na makapag-isip, pero buhay ka PA rin. Patuloy na lumalaban, umaasang may babalik para sa'yo. Pero hindi na sila babalik. Sa katunayan, ang susunod na mangyayari ay magpapakita sa'yo kung bakit paulit-ulit nilang iniwan siyang mamatay sa Everest. Hindi lang ito karaniwang trahedya sa Everest. Kwento ito na maglalantad ng madilim na katotohanan tungkol sa likas na ugali ng tao kapag buhay ang nakataya at magbabago sa pananaw natin sa pagsagip sa pinakamapanganib na bundok magpakailanman. Maligayang pagdating sa extreme. Ang babaeng aakyat sa Everest ay hindi lang mayamang turistang naghahanap ng adventure. Si Yasuko Namba ay personnel manager sa FedEx na humaharap sa schedule ng empleyado, pulong ng kumpanya at maraming papeles. Tuwing 7:30 ng umaga, sumasakay siya sa masikip na subway ng Tokyo na suot ang plansadong business suit, may hawak na briefcase at mukhang karaniwang empleyadong papasok sa isa pang ordinaryong araw. Pagkatapos ng 5:00 at time out, nag-iiba si Yasuko. Si Yasuko ay umaakyat ng bundok na may malalaking pangarap. Si Yasuko ay halos 100 libra lang. Maya 5 talampakan lang ang taas niya, pero ang maliit na babaeng ito ay nagtakda ng malalaking pangarap, maingat na pinaplano ang MGA expedition sa pinakamapanganib na bundok sa mundo. At hindi lang basta bundok, gusto niyang akyatin ang 7 pinakamataas na tuktok sa mundo. Iyan ang pinakamataas na bundok sa bawat kontinente. Malamang inisip ng MGA kasamahan niya sa FedEx na sira ulo siya. Isipin mo na lang na yung tahimik mong katrabaho sa accounting, biglang nagdesisyong akyatin ang pinakamataas na bundok sa bawat kontinente. Iyan mismo ang balak gawin ni Yasuko at hindi siya nagbibiro. Noong araw ng bagong taon, 1982, habang abala ang iba sa hangover at MGA pangakong di matutupad, si Yasuko ay nasa tuktok ng bundok Kilimanjaro sa Africa. Pagkalipas ng 2 taon, naakyat niya ang Aconcagua sa South America, isang bundok na delikado dahil sa altitude sickness. Sunod ang Denali sa Alaska na umaabot sa -60 degrees ang lamig at mabilis magbago ang panahon mula kalmado hanggang delikado. Pagkatapos, ang bundok Elbrus sa Rusya. Ang Vinson Massif sa Antarctica ay may 24 na oras na araw at malalakas na hangin na kayang magpalipad sa MGA umaakyat. Bawat pag-akyat ay nangangailangan ng buwan ng matinding paghahanda at pagsasanay, pati mental na paghaharap sa mapanganib na kondisyon. At ginawa niya ito bilang isang maliit na Haponesang babae noong dekada 80 at 90. May isip mo ba ang MGA tingin, pagdududa at tahasang pagbalewala na natanggap niya? Pero si Yasuko ay may isang bagay na hindi matutumbasan, isang matibay at di matitinag na kalooban. Sandali tayong lilihis sa gulong ito. Kung nais mong sumali sa Extreme na komunidad at makakakuha ng early access sa aming videos at exclusive polls, mag-Patreon ka. Kita-kits tayo doon. May sinabi si John Tasky na sumama kay Yasuko sa Everest tungkol sa kanya. Maliit siyang babae at napakadeterminado, higit sa iba pang nakilala ko. Maga 100 libra lang ang timbang niya, pero doble PA ang determinasyon niya kaysa sa bigat niya. Noong 1974 na akyat na ni Yasuko ang 6 sa 7 pinakamataas na bundok. Isa na lang ang natitirang bundok. Ang pinakamataas at pinakasikat ang bundok Everest. Noong Abril 15, 1976 dumating si Yasuko sa Everest Base Camp kasama ang Adventure Consultants Expedition ni Robert Hall. Ngayon, alamat na si Robert sa pag-akyat ng bundok. Taga New Zealand siya na may magaling na record sa kaligtasan at nakapag-akyat ng pinakamaraming tao sa tuktok ng Everest. Kung ipagkakatiwala mo ang buhay mo sa isang tao sa pinakamapanganib na bundok sa mundo, si Rob Hall ang taong iyon. Diretso lang ang plano ni Yasuko para sa Everest.
Tulad ng lahat ng umaakyat, plano niyang gumugol ng ilang linggo sa base camp para sa acclimatization rotations. Ibig sabihin, aakyat siya ng mas mataas sa bundok at bababa ulit para masanay ang katawan niya sa manipis na hangin. Simple ang plano niya para sa summit. Kapag nagbukas ang weather window sa unang bahagi ng Mayo, aakyat sila mula base camp papuntang Camp 2, magpapahinga ng isang araw, tapos diretso sa Camp 3 para magpahinga. Mula roon, aakyat sila sa Camp 4 sa South Col sa taas na 26,000 talampakan, gagamit ng bottled oxygen at magpapahinga bago ang pag-akyat sa tuktok. Magsisimula ang huling pagsugod bandang alas 10 ng gabi sa ika-9 ng Mayo. Aakyat sila magdamag, aabot sa tuktok bago tanghali, kukuha ng litrato at bababa agad. May mahigpit na patakaran si Robert. Kailangan maagang umuwi tuwing hapon. Kung hindi ka PA sa tuktok sa oras na iyon, babalik ka na, walang dahilan. Iyon ang plano, malinaw at kontrolado, propesyonal, halos nakakabagot PA nga. Pero syempre, kung lahat ay ayon sa plano, iba sana ang kwento natin ngayon. O baka wala ngang kwento, pero hindi ganon ang nangyari. Habang naghahanda si Yasuko para sa pagsugod sa tuktok noong Mayo, may masama nang nangyayari sa bundok. Noong 1976, nagkaproblema ang Everest. Wala itong kinalaman sa taas, lamig o kahit sa teknikal na hirap ng pag-akyat. Ang problema ay tagumpay. Matagumpay ang adventure consultants ni Rob Hall sa pag-akyat ng MGA kliyente sa tuktok, na biglang lahat ay gustong makisali sa aksyon. Si Scott Fisher, isang karismatikong Amerikanong umaakyat, ay nagtatag ng guiding company na Mountain Madness at determinadong patunayan na kaya niyang gawin o higitan PA ang nagawa ni Hall. Pero hindi lang si Fisher ang nagnanais umakyat sa Everest noong tagsibol na iyon. Mayroon ding ekspedisyon mula Taiwan na sinusubukang mailagay ang unang MGA umaakyat mula Taiwan sa tuktok. Koponan mula Timog Africa na sumusubok gumawa ng kasaysayan. Sinusubukan ding akyatin ng Indo-Tibetan Border Police ang tuktok. Ibig sabihin, sabay-sabay na umaakyat ang maraming tao sa parehong bundok. At hindi ito basta-bastang bundok. Pinag-uusapan natin ang Everest, kung saan may bahagi ng daan na sobrang nipis at isang tao lang ang kasya kada pasada. Lalong lumala ang sitwasyon dahil nakakabahala ang ulat ng panahon sa base camp noong Mayo. Minomonitor ng MGA meteorologist ang malaking bagyong papalapit sa Everest. At ang MGA bagyo sa Everest ay kakaiba kumpara sa iba. Hindi lang ito masamang panahon, kundi isang weather bomb. Ang tinutukoy ko ay MGA hangin, na kasing lakas ng bagyo na literal na pwedeng magpalipad sa MGA umaakyat mula sa bundok, kasabay ng MGA temperaturang babagsak sa ilalim ng nagyeyelong antas. Yung lamig na kayang magyelo ng kornea mo at tuluyang bumulag sa'yo. Ang sinumang matinong leader ng ekspedisyon ay titingin sa forecast at sa dami ng tao at sasabihin, manatili muna tayo sa tent hanggang lumipas ito. Ang problema, maikli lang ang akyat sa Everest tuwing tagsibol. Maaaring may 2 o 3 maiikling pagkakataon lang kung kailan humihina ang hangin para maging kahit papaano'y posible ang pagsubok na marating ang tuktok. Ang bagyong ito ay posibleng magsara ng ilang linggo o buong panahon. Kaya ang MGA pinuno ng ekspedisyon ay napilitang magdesisyon sa imposible. Maghintay matapos ang bagyo at baka mawalan ng tsansa marating ang tuktok. Biguin ang MGA kliyenteng nagbayad ng libo-libong dolyar at nagsanay ng taon o sugalan na makakaakyat at makakababa sila ng bundok bago dumating ang masamang panahon. Alam ni Rob Hall ang paparating na bagyo. Alam din ito ni Scott Fisher. Lahat ng team leader sa bundok ay tumatanggap ng parehong masamang ulat ng panahon. Ngunit ang summit fever, ang delikadong pagnanais na maabot ang tuktok anuman ang kapalit, ay mabilis kumalat sa base camp na parang virus. Isinanla ng kliyente ang bahay nila para sa pagkakataong ito. Mahalaga sa MGA gabay ang reputasyon, kaya't ang kompetisyon ng MGA Expedition ay nagtutulak sa lahat na sumugal ng lalo. Kaya, sa kabila ng babala sa panahon, sa kabila ng siksikan, sa kabila ng lahat ng palatandaan na nagsasabing maghintay, halos lahat ng ekspedisyon ay gumawa ng parehong nakamamatay na desisyon. Lahat sila ay susubukang abutin ang tuktok noong ika-10 ng Mayo, 1976 at si Yasko ay isa sa MGA umakyat na yon. Noong gabi ng Mayo nagpahinga si Yasko sa tent sa Campo 4, sinusubukang matulog bago ang pinakamahalagang pag-akyat ng buhay niya. Halos imposibleng matulog sa 26,000 talampakan. Napakanipis ng hangin kaya kailangan mong magsumikap sa bawat hininga.
At dahil sa tuloy-tuloy na ugong ng hangin sa tent, halos hindi ka makapagpahinga. Alas 11:30 ng gabi, sinimula ni Yosko ang huling paghahanda niya. Sinuri niya ang oxygen regulator, inayos ang headlamp at tinsek ang zipper ng down suit. Sa hating gabi ng Mayo, 1976, sinimula ni Yosko at ang ekspedisyon ni Rob Hall ang pag-akyat sa isa sa pinakamapanganib na lupain sa mundo. May isip ko lang ang naramdaman niya. Humihinga ng napakanipis na hangin, halos hindi makahinga sa gitna ng dilim. Bawat hakbang ay nangangailangan ng matinding pagsisikap. -20 ang temperatura. Umuungal ang hangin na parang buhay. Magkakondisyon na pumatay ng daan-daang tao. Pero si Yasuko ay hindi iniisip ang kamatayan. Iniisip niya ang kaluwalhatian. Tungkol sa pagiging pangalawang Haponesa na makakumpleto ng 7 tuktok. Tungkol sa pagpapatunay na walang saysay ang laki kapag meron kang matibay na kalooban. Sa unang ilang oras, parang ayon sa plano ang lahat. Patuloy na umaakyat si Yasuko, sapat ang lakas ng kanyang maliit na katawan para makasabay sa mas malalaking umaakyat. Maayos ang panahon, maayos ang daloy ng kanyang oxygen, malakas at nakapokus siya. Sa balcony, isang makitid na bahagi patungo sa tuktok na MGA 27,000. 600 talampakan naranasan ni Yasuko ang hindi inaasahang bangungot. Naabutan niya ang isang trapik. Naalala mo nung sabi ko na sabay-sabay umaakyat lahat ng ekspedisyon sa tuktok sa isang araw? Dito ko napagtanto na masama talaga ang desisyong iyon. Ibig sabihin, si Yosko at mahigit 30 umaakyat ay sabay-sabay na sinusubukan akyatin ang balcony. Isang makitid na bahagi na isa lang ang ligtas na makakatawid kada pagkakataon. Ngayon, hindi talaga dapat ito mangyari. Sa isang normal na araw ng pag-akyat sa tuktok, maaaring 5 o 6 lang ang tao na nakakalat sa loob ng ilang oras. Pero ngayon, lahat ng ekspedisyon sa bundok ay nagtipon-tipon sa iisang ruta sa iisang araw. Ang mas lalong nagpabihira sa sitwasyong ito ay ang kanilang natuklasan pagdating nila roon. Hindi PA nakakabit ang MGA lubid at safety line na inaasahan ng MGA umaakyat para sa kaligtasan. Sa di inaasahang dahilan, sa kabila ng pagpaplano at koordinasyon ng expedition team, nagkaproblema sa komunikasyon at tila nakaligtaan ang paglalagay ng MGA lubid na pangkaligtasan. Napilitan ang MGA guide na itigil ang gawain at mag-install ng MGA lubid mula umpisa habang mahigit 30 umaakyat ay nakatayo sa death zone at nauubos ang supply ng oxygen. Naipit si Yasuko sa mapanganib na pila. Walang magawa habang lumilipas ang oras. Magaminutong desperado niyang kailangan para sa pagbaba niya. Magaminutong maaaring magtakda kung siya'y makakauwi ng buhay o madadagdag sa MGA na matay sa pinakamapanganib na bundok sa mundo. Sa ganitong punto, magdadalawang isip na ang kahit sinong umaakyat. Baka umurong na rin ang iba. Nagpatuloy si Yasko, dala ang matibay na determinasyon na nagdala sa kanya sa 6 pang tuktok. Nagpatuloy ang bangungot sa trapiko sa Hillary Step, isang 40 talampakang pader ng bato at yelo na 300 talampakan lang ang layo mula sa tuktok. Muli, walang MGA-lubid. Muling naantala dahil sa paglalagay ng safety line ng MGA guide at ngayon, isa lang ang pwedeng umakyat kada pagkakataon. Muli, naipit si Yasuko sa isa na namang nakamamatay na bottleneck. Nang makarating si Yasuko sa Hillary Step, 1:00 na ng hapon at delikado na siyang nahuhuli sa schedule. Pero sobrang lapit na niya, 300 talampakan na lang mula sa pagtupad ng pangarap niya sa buhay. 300 talampakan na lang at siya na ang pangalawang Haponesa na nakaakyat sa 7 tuktok. Doon tuluyang nanaig ang summit fever. Sa halip na bumalik gaya ng hinihiling ng bawat safety protocol, gaya ng napatunayang sistema ni Rob Hall, nagdesisyon si Yosko na tila imposibleng iwasan. Nagpatuloy siya sa pag-akyat. Ayon kay John Krakauer, nakasama rin sa ekspedisyon, lubos na nakatuon si Yosko sa tuktok. Parang nasa isang trance siya. Sobrang nagsikap siya. Siniksik ang sarili niya sa unahan ng pila, lampasan ang lahat. Noong Mayo 10, 1976 bandang 2:30 ng hapon, matapos ang 15 oras na pag-akyat, naabot ni Yasko Namba ang tuktok ng bundok Everest. Nagtagumpay siya bilang isa sa iilang babaeng opisyal na nakaakyat sa 7 pinakamataas na bundok sa mundo.
Sa edad na 47, siya ang pinakamatandang babae na nakaakyat sa tuktok ng Everest. Sa ilang minuto, tumayo siya sa tuktok ng mundo, kumuha ng larawan at in-enjoy ang iniisip niyang pinakamalaking tagumpay. Malamang na naalala niya ang asawang si Kenichi na naghihintay sa Japan. Tungkol sa MGA pagsasanay tuwing madaling araw at 14 na taon ng paghahanda na nagdala sa kanya dito. Hindi niya alam na magsisimula PA lang ang totoong pagsubok. Ang pag-abot sa tuktok ay kalahati PA lang. Ang susunod ay bangungot. Natupad na ni Yasuko ang pangarap niya, pero ngayon siya'y nasa panganib. Ang mahigpit na oras ng pagbalik ni Robert ay 2:00 ng hapon. Walang eksepsyon dahil may dahilan. Kasi sa Everest, ang panahon tuwing hapon ay kilalang hindi mahulaan at delikado. Ang bundok ay gumagawa ng sarili nitong MGA pattern ng panahon at ang MGA bagyo ay maaaring mabuo ng nakakakilabot ang bilis. Pero mas mahalaga, kapag lumubog na ang araw sa Everest, lalo pang bumababa ang temperatura. Halos wala ka nang makita dahil sobrang limitado na ang paningin mo. Kapag pagod ka na matapos ang 15 oras na pag-akyat, ang pagdaan sa makitid at delikadong bangin sa dilim ay nagiging bangungot na madalas ikinasasawi ng ilan. Ang papel ni Robert ay mula sa MGA, taong karanasan at simpleng matematika ng kaligtasan. Umalis sa tuktok bago 2 post-meridium. At may sapat kang liwanag ng araw para makabalik sa Kampo 4 bago maging bitag ng kamatayan ang bundok. Kung hindi mo sinunod ang oras, buhay mo ang nakataya. Kakabato lang ni Yasuko. Maayos naman ang simula ng pagbaba niya. Pagod si Yasuko pero patuloy siyang maingat na bumaba sa Hillary Step. Ikinalso niya ang sarili sa MGA nakapirming lubid, sinuri ang daloy ng kanyang oxygen at sinimulan ang mahabang paglalakbay pabalik sa kaligtasan. Sa unang oras tila kaya PA ang lahat. Habang bumababa siya, may kakaibang nangyayari sa paligid niya. Naalala mo ba yung malakas na bagyong minomonitor ng MGA meteorologist simula Mayo? Ayun, dumating ito eksakto sa inaasahang oras. Ang panahon na buong araw ay maayos, ay nagsisimula ng magbago. Namumuo ang maiitim na ulap sa ibaba, lumalakas ang hangin, at bumababa ang temperatura sa nakakabahalang paraan para sa MGA veteranong umaakyat. Pagsapit ng 4:00 ng hapon, habang patuloy na bumababa si Yasuko sa itaas na bahagi ng bundok, nagsimulang bumagsak ang unang MGA patak ng niyebe. Hindi ito ang malambot na niyebe sa pelikula tuwing Pasko, kundi matutulis at malalakas na patak na masakit sa balat at nagpapababa ng visibility kapag mahangin. Hindi siya bumababa ng mag-isa. Sa pagbaba niya, ang kliyente ng kapwa adventure consultant na si Beck Weathers ay bumababa rin, kahit nahihirapan dahil sa lumalalang problema sa paningin buong araw. Parehong mabagal ang galaw ng dalawang umaakyat, masyadong mabagal. At hindi lang sila ang may problema. Si Mike Groom, veteranong mountain guide sa team ni Rob Hall, ay napilitang alagaan hindi lang sina Yasko at Beck, kundi pati na rin ang MGA umaakyat mula sa Mountain Madness team ni Scott Fisher na ginagabayan ni Neil Bidelman. Sa ganitong MGA emerhensya, kadalasan nawawala ang hangganan sa MGA expedition team. Tumutulong ang MGA guide sa pinakanangangailangan. Habang lumalalim ang hapon, lalong lumakas ang buhos ng niyebe at hangin. Halos wala nang makita sa kapal ng paligid. Sina Yosko, Beck at MGA kliyente ng Mountain Madness ay nanatili PA rin sa bundok at mabagal na bumababa. Kaya meron kang MGA pagod na umaakyat, halos walang makita at mabilis na papalapit ang bagyo. Resipe ito ng sakuna at si Yosko ang nasa gitna nito. Ang sumunod na nangyari ay naging pagsubok sa lahat sa bundok at hanggang ngayon ay kinatatakutan ng MGA na kaligtas. Nauuna ako sa kwento. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, naging bangungot ang matinding pag-ulan ng niyebe. Matinding blizzard na may malakas na hangin, makapal na niyebe na di mo makita ang kamay mo sa harap ng mukha at pababang temperatura bawat minuto. Naabutan ng blizzard si Yasuko at ang iba pang bumababa sa bundok. Naglalakad sa makikitid na bangin na may libong talampakang bangin sa gilid. Sinusundan lang ang MGA bandila at lubid na mabilis natatabunan ng niyebe. Sa ganitong MGA kondisyon, ang maligaw ay ang pinakamasamang maaaring mangyari. Parang sentensya na iyon ng kamatayan at yon mismo ang nangyari. 7:00 ng gabi, sa gitna ng pinakamalupit nilang blizzard, naganap ang hindi inaasahan. Naligaw sila.
Si Yasuko, kasama ang iba pang desperadong umaakyat, ay naglalakad-lakad nang magkakasama sa gitna ng puting-puti na paligid, hindi makita kung saan sila pupunta, hindi mahanap ang daan, at hindi matukoy ang kanilang kampo. Ginawang bitag ng kamatayan ng bagyo ang bundok Everest, at si Yasuko ay naipit mismo sa gitna nito. Dito nagsimulang maging sagabal kay Yasuko ang kanyang matinding determinasyon. Kahit nagsisimula ng tumigil ang kanyang utak dahil sa hypothermia, patuloy PA rin siyang iginigiit na buhatin ang kanyang MGA gamit, kasama na ang kanyang oxygen mask. Naubos na ang kanyang oxygen ilang oras na ang nakalipas, pero hawak PA rin niya to, akala niya gumagana PA. Ikinuwento ni Beck Weathers ang nakita niya. Siya ay maliit at ang ilan sa kanyang MGA piniling gamit ay nagpapakita nito. Marami siyang gamit na gawa sa Titan dahil hindi niya kayang buhatin ang parehong bigat. Wala talaga siyang sapat na lakas at mas mabilis PA siyang giniginaw kaysa sa MGA kasama niyang umaakyat. Bakit? Dahil sa taas at lamig, sinusunog ng katawan ang fat cells para uminit. Si Yasuko, dahil maliit, mas mabilis nawawala ang init kaysa sa mas malalaki. Pagdating ng 7 gabi, may sintomas na siya ng malalang altitude sickness. Patuloy siyang naghihila ng MGA paa niya at hindi na makalakad ng maayos. Isang beses, inalalayan siya ni Gabay Mike Groom habang bumababa sa lumalalang blizzard. Patuloy silang gumalaw, lumaban, at umasa na matatagpuan ang daan patungo sa kaligtasan. Kahit isa-isa silang bumagsak dahil sa pagod at hypothermia, patuloy silang naniwalang magiging maayos ang lahat. Pagkatapos, bandang hating gabi, may isang bagay na nagbigay sa kanila ng pag-asa. Lumipas ang bagyo at nakita nila ang bahagyang liwanag mula sa Camp 4 na halos 1,000 talampakan lang ang layo, parang abot kamay na. Kaligtasan sa wakas. May isip ko lang ang gaan ng pakiramdam sa MGA mukha ng MGA Gabay nang makita nila ang kampo. Nagkaproblema ang MGA Gabay nang silipin nila ang MGA umaakyat. Halos walang malay sina Yasuko at Beck. Nagkakandara pa sila na parang lasing, tuluyang wala sa sarili at unti-unting bumibigay ang kanilang MGA katawan dahil sa lamig. Isipin mong gabay ka sa bundok na may 6 na umaakyat sa taas na 26,000 talampakan sa gitna ng malakas na hangin at matinding dilim. Sa grupo mo, may 2 tao na halos wala ng malay at hindi na makalakad. Alam mong kapag nanatili ka sa kanila, lahat kayo ay mamamatay. Pero kung iiwan mo sila, siguradong mamamatay sila. Hinarap ni na Mike at Neil Bidelman ang ganitong sitwasyon. Pareho silang may karanasan para malaman na sa ganitong kondisyon, ang pagbuhat sa MGA, walang malay pabalik sa kampo ay parang pagpapakamatay. Alam nila ang maaaring ibig sabihin ng pag-iwan sa kanila. Sinabi ni Bidelman na iyon ang pinakamahirap niyang desisyon sa buhay. Pero kung nanatili sila, 4 ang mamamatay imbes na 2. Matapos ang mahirap na pag-uusap, pinili nila ang tamang desisyon. Iiwan nila sina Yasuko at Beck sa niebe at hihingi ng tulong. Ito ang unang beses na iniwan si Yasuko. Sa loob ng 8 oras, nakahiga sina Yasuko at Beck sa niebe, lantad sa malalakas na hangin at minus 40 degree na temperatura. Ikinuwento ni Beck ang karanasan. Napupuno ng niebe at yelo ang suot mo dahil sa malakas na hangin. Hindi mo agad namamalayan iyon sa MGA sandaling iyon dahil tuloy-tuloy lang ang lamig at paghihirap. Naiisip ko lang kung gaano kahirap ang 8 oras na yon para kay Yasuko. Isipin mong nakahiga ka sa niebe sa taas na 26,000 talampakan, ang katawan mong may 100 libra ay nakikipaglaban sa halos imposibleng kalagayan. Parang bagyo ang hangin. Itinutulak ang yelong parang libu-libong karayom sa iyong muka. Bawat paghinga ay laban, hindi lang dahil manipis ang hangin, kundi dahil napupuno ng niebe ang baga mo. Pero ito ang talagang nakakalungkot sa kwento ni Yasuko. Gising PA siya at alam ang nangyayari sa kanya. Hindi ka agad tinatapos ng hypothermia. Hindi ito katulad ng pagkalunod o pagbagsak. Ito ay mabagal at sistematikong pagtigil ng MGA sistema ng katawan. Una, manhid ang iyong MGA kamay at paa. Hindi na gumagana ang MGA daliri mo sa kamay at paa. Pagkatapos, naninigas ang kalamnan mo at nagiging magulo ang pag-iisip. Pero ang utak mo, tuloy PA rin itong gumagana para maintindihan mo lahat ng nangyayari sa iyo. Ayun si Yasuko, nakahiga sa niebe. Alam niyang malapit na siyang mamatay at wala pang 1,000 talampakan ang layo ng tulong.
Kung maliwanag ang araw, baka makita PA niya ang kampo, pero parang nasa ibang planeta na ito. Naisip kaya niya ang asawang si Kenichi, na malamang ay mahimbing na natutulog sa Tokyo na hindi alam na ang asawa niya ay nakikipaglaban para sa buhay? Naisip kaya niya ang MGA umagang pagsakay sa subway at karaniwang corporate meeting na biglang naging mahalaga at di masukat? Siguro naalala niya ang bundok Kilimanjaro noong bagong taon. 1982 kung gaano siya ka-proud sa tuktok. At parang posible ang lahat o ang Denali sa Alaska kung saan napatunayan niyang kaya ng isang maliit na Haponesa akyatin ang MGA bundok na bumigo sa mas malalaking lalaki. O baka habang lumalalim ang lamig sa kanyang MGA buto, naisip niya ang mas simpleng bagay. Siguro gusto na lang talaga niyang umuwi. Ang masaklap, ginawa ni Yasuko ang lahat ng tama at nag-ensayo siya ng maraming taon. Napagtagumpayan niya ang 6 sa pinakamapanganib na bundok sa mundo. Sinunod niya ang safety protocol, nagtiwala sa pinakamahusay na gabay at naghanda sa lahat ng sitwasyon. Lahat maliban dito. Lahat maliban sa maiwan sa gitna ng malakas na snowstorm habang unti-unting bumibigay ang katawan niya, habang abot tanaw ang kaligtasan na di niya maaabot. Bumaba ang temperatura ng katawan ni Yasuko habang lumilipas ang oras. Sa gitna ng gabing iyon, malamang ay tumigil na siyang manginig. Hindi dahil umiinit siya, kundi dahil wala ng lakas ang katawan niya para gumawa ng init. Bumagal ang tibok ng puso niya, naging mababaw ang paghinga. Ngunit hindi siya sumuko kahit nangingitim na ang MGA daliri at namamaga ang mukha niya dahil sa frostbite. Ang kanyang matibay na determinasyon ang nagpanatili sa kanyang pakikipaglaban sa 6 na tuktok. Tama si John Tasky. Mas doble ang determinasyon niya at napatunayan kahit malapit na siyang mamatay. Nang sumikat ang araw noong 11 ng Mayo, matapos ang 8 oras ng pagkalantad na dapat sanay ikinamatay niya ng ilang beses, buhay PA rin si Yasuko. Halos hindi na. Hindi ka panipaniwala. Pero buhay. Siguradong hindi alam ni Yasuko, pero ang grupo ng naghahanap ay hindi simpleng voluntaryo lang. Pinamunuan ito ni Stuart Hutchison, kasamahan namin sa Adventure Consultants Expedition ni Rob Hall. Si Hutchison ay isang doktor na sa isang banda ay ironic dahil siya mismo ang tipo ng taong gusto mong makakita sa iyo kapag may medical na emergency. Isa siya sa iilang bumalik bago marating ang tuktok kahapon, kaya mas maganda ang kondisyon niya kaysa karamihan sa Kampo 4. Kasama niya ang 2 Sherpa na isinugal ang buhay para harapin ang bagyo. Hindi ito isang tunay na rescue team, kundi MGA bihasang umaakyat sa matataas na bundok na alam kung gaano talaga kadelikado ang maghanap ng MGA katawan sa death zone. Pwede sana silang manatiling ligtas sa kampo, pero may kung anong hindi tama para sa kanila ang iwanan ang MGA tao sa bundok. Ang maliit na grupo ng tagahanap na ito ay lumaban sa natitirang bahagi ng blizzard. Sinusundan ang rutang inakala nilang dinaanan ni Yasuko at Beck. Inaasahan nilang MGA bangkay ang matatagpuan nila, pero mas komplikado PA ang kanilang nakita. Si Yasuko ay humihinga PA, mahina at halos hindi mapansin, pero humihinga PA rin. Bukas ang kanyang MGA mata, pero hindi siya makapagsalita, hindi makagalaw, at hindi makasenyas ng tulong sa kahit anong paraan. Ang matinding hypothermia ay ginawang bilangguan ang kanyang katawan. Ikinulong ang kanyang malay sa isang katawan na hindi na sumusunod sa kanyang MGA utos. Hinawakan ng search team ang pulso niya, mahina pero tuloy, at tinawag ang pangalan niya. Tumugon siya, hindi sa salita dahil mahina na siya, kundi sa bahagyang galaw at kisap ng pagkilala na nagpapakitang naroon PA siya, lumalaban at umaasang may sasagip sa kanya. Mas kabisado ni Dr. Hutchison ang hirap ng matematika sa pagsagip sa matataas na lugar kaysa sa iba. Matagal na siyang umaakyat at alam na niya ang ibig sabihin ng matinding hypothermia, pati ang paggawa ng MGA, imposibleng kalkulasyon. Nakaluhod siya sa niebe, sinusuri ang vital signs ni Yasuko gamit ang namamanhid na kamay, habang ang medikal niyang pagsasanay ay taliwas sa ayaw tanggapin ng puso niya. Kahit mabuhat pa siya pabalik sa Kampo 4, malaking kung iyon dahil parang patay na bigat siya. Halos wala na silang lakas sa 26,000 talampakan. Ano ang susunod? Walang helicopter rescue, emergency room, intravenous fluids, warming blankets o anumang gamit para sa matinding hypothermia. Ang pinakamalapit na medikal na pasilidad ay nasa Kathmandu. Hindi bababa sa 1 linggo ang lakarin
sa ilan sa pinakamapanganib na lugar sa mundo. Kahit madala siya roon, kakailanganin ng team ng MGI Sherpa, perpektong panahon at himala. Bumaba na ng husto ang temperatura ng katawan niya, kaya nagsisimula ng mag-shutdown ang anti-MGA organo. Bilang doktor, alam niyang kahit sa fully equipped na intensive care unit ng pinakamagandang ospital sa mundo, halos wala ng tsansa si Yosko. Sa 26,000 talampakan, wala siyang kagamitan o tulong. Naging zero ang tsansa, kaya nagpasya sila gaya ng madalas gawin ng High Altitude Rescue Team. Pero iba ang pakiramdam kapag tumitingin ka sa mata ng taong lumalaban. Iniwan nila siya roon para mamatay. Sa loob ng 12 oras, 2 beses na panood ni Yosko na nilampasan siya ng MGA tao. Sa ikalawang pagkakataon, alam niyang di na sila babalik. Ano kaya ang naramdaman niya noon? Naiintindihan ba niya ang nangyayari? Sinisi ba niya ang MGA guide na napilitang magdesisyon? Sinisi ba niya ang sarili sa pagpilit magpatuloy? O baka naman humiga na lang siya roon, mag-isa kasama ang kanyang MGA iniisip habang tuluyan nang sumuko ang kanyang katawan sa laban na buong gabing pinaglabanan niya. Hindi natin malalaman kung ano ang iniisip ni Yasuko sa MGA huling sandaling iyon, pero ito ang alam natin. Namatay siya gaya ng pamumuhay niya. Matapang, hinarap ang MGA imposible, at hindi sumuko kahit maawain sana ang sumuko. Si Yasuko Namba ay pumikit sa huling pagkakataon noong 11 ng Mayo. 1,996, wala pang 1,000 talampakan mula sa kaligtasan. Matapos siyang iwan, hindi lang isang beses, kundi 2 beses ng MGA taong wala nang ibang pagpipilian kundi pumili kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng patuloy na debate tungkol sa etika ng pagsagip. Gaano kalaking panganib ang katumbas ng isang buhay? Kailan mo uunahin iligtas ang sarili kaysa ang iba? Saan mo ilalagay ang hangganan ng pagiging bayani at pagpapakamatay? Hindi lang ito pilosopikal na tanong, kundi desisyong buhay o kamatayan ng MGA umaakyat ng bundok sa bawat season sa mundo. Bagamat walang madaling sagot, paalala ang kwento ni Yasko kung ano ang nakataya kapag sinusubok ang hangganan ng kakayahan ng tao. Naabot niya ang pangarap na akyatin ang 7 tuktok. Siya ang pinakamatandang babaeng nakaakyat sa Everest. Napatunayan niyang kayang lampasan ng determinasyon ang kahit anong hadlang. Marahil hindi iyon ang pinakamagandang aral na dapat nating makuha mula sa kanyang kwento. Ang aral ay simple. Ang tapang ay hindi lang kawalan ng takot o paghaharap sa imposibleng pagsubok. Ito ay tungkol sa paghaharap sa MGA iyon, tungkol sa paglaban hanggang sa huli, kahit alam mong malapit na ang wakas. Sa sukatan na iyon, isa si Yasko Nambo sa pinakamalalakas ang loob na nabuhay. Sa palagay mo ba tama ang MGA desisyon noong gabing iyon sa Everest? Dapat bang sinamahan PA rin ng MGA gabay sina Yasko at Beck kahit delikado para sa lahat? O ginawa ba nila ang pinakamahalagang desisyon sa imposibleng sitwasyon? I-comment lang sa ibaba. Salamat sa panonood, hanggang sa muli. Manatiling matapang at mamuhay ng may tapang.